Sa Mayos ay gaganipin na ang pambansa at lokal na eleksyon ng reaksyonaryong gobyerno. Ano ang pagtingin ng revolusyonaryong kilusan dito? Lahat ng eleksyon na ginaganap sa kasalukuyang malapidal at malakolonyal na sistema ay sa esensya ay reaksyonaryo, bulok at hungkag. Inaasahan natin na ang gaganaping eleksyon magiging mas marumi at mas marahas. Greg, paano kayong pinakikitunguhan ng revolusyonaryong kilusan ang bulok na reaksyonaryong eleksyon? Ang PKP, ang PHB at ang NDF ay hindi tuwirang lumalahok sa reaksyonaryong eleksyon dahil hindi pinapahintulot ng mga revolusyonaryong prinsipyo nito. Bukod pa sa pagiging illegal ng mga organisasyong ito. Pero gumagamit ang kilusan ng revolusyonaryong dalawahang taktika upang mahusay at maayos na pakitunguhan ang reaksyonaryong eleksyon. Sa una, puspusang inilalantad natin ang bulok, hungkag at reaksyonaryong katangian ng ginaganap na eleksyon. Ikalawa, minamaksimisya natin ang panahon ng reaksyonaryong proseso ng halalan upang makapagkamit ng mga konkreto, taktikal at pangmatagalang ganansya para sa revolusyon at sa mamamayan. Greg, tuwing eleksyon ay lagit-laging nababanggit ang tungkol sa PTC o Permit to Campaign ng revolusyonaryong kilusan. Ano ang patakaran natin dito? Ang PTC ay o Permit to Campaign ay isang pahintulot na ibinibigay ng revolusyonaryong kilusan sa sino mang kandidato na nagnanais mangampanya at pumasok sa mga teritoryo ng demokratikong gobyernong bayan. Ang mga kandidatong nagnanais mangampanya sa ating mga teritoryo ay kumikilala sa pulang kapangyarihan ng demokratikong gobyernong bayan.